Ito lang po ang challenge ko sa mga taga-usas, mga kaibigan. Sige, anong challenge mo? Bigyan nyo kami ng talata, kahit isang talata lang sa Biblia, na si Kristo ay nagsasabi na ang taong tumalikod sa Diyos at hindi na magpatuloy sa kanyang pananampalataya sa Diyos ay ligtas pa rin. O, kita nyo? Huwag mo namang gawing siraulo si Kristo. Na tipong para bang ganyan ang sasabihin niya sa mga tao na, huy, kapag tumalikod kayo ha, ligtas pa rin kayo ha, kaya pwede kayong tumalikod ha. Una na, di naman tarantado si Kristo para sabihin niya yun no? At saka yung hamon mo na yan, parang ginagawa mong luko-luko si Kristo. Ang paniwala namin kay Kristo matino. Hindi siya magsasabi ng ganon. Kung nagsasabihin niya, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila maaagaw sa aking mga kamay. Ni isa sa kanila ay hindi ipapahamak kundi ibubuhayin sa huling araw. Yun ang sinabi ni Kristo at yun ang sasabihin ni Kristo doon sa mga tunay na kanya, na mga tupad niya. Hindi siya mag-i-encourage ng ganyan, nakatarantaduhan na katulad ng challenge mo. Ang tawag dyan sa challenge mo na yan ay argumentum ad logicam. Isang logical fallacy na argumento na para bang tipong ang osas ay napapatunayan sa ganyang mga salita, sa ganyang pamamaraan. Pag sinabi nating argumentum ad logicam, no, isa itong uri ng logical fallacy na kinukumit na isang tao na hindi nag-iisip ng logic, na akala niya ang isang doktrina sinusuportahan o pinapatunayan sa ganoong paraan. Maraming pamamaraan ng argumento at pagpapatunay na hindi sa ganoong paraan, kundi kung ano talagang sinabi ni Kristo. Yun ang totoong batayan, hindi yung ganyang challenge na wala sa logic, na para bang as if talagang sabihin ni Kristo yung mga ganong mga kataga at ganon yung way niya na magturo sa mga tao, na parang lumalabas siya masamang tao. Hindi naman sa ganong paraan pinatunayan ni Kristo ang osas Ito tuturuan ka namin kung paano ni Kristo pinatutunayan ang osas. Hindi sa ganoong paraan. Bibigyan kitang halimbawa, pakinggan mo to Kasi logical fallacious ka Hindi sa ganoong paraan pinatutunayan ni Kristo ang osas. Narito mga halimbawa kung paano pinatutunayan ni Kristo ang osas. Pakinggan mo. Juan 10:28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Malinaw na sinabi ni Kristo dito, itinuro niya na ang mga binibigyan niya ng buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi sila malilipol. Naintindihan mo ba yan? Ito pa, Juan 6:37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang mga lumalapit daw kay Kristo, sabi niya, sa anumang paraan, hindi niya itataboy. Napakalinaw niyan para baluktutin mo at tutulan mo. Narito pa itinuro ni Kristo, Juan 14:16 at 17. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Napakalinaw na ang mang-aaliw ay suma sa inyo magpakailanman. Juan 4:13 hanggang 14. Sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Dadapwat, ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang liwanag. Ito pa, Juan 6:39. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Malinaw na hindi niya hayaang mapahamak ang sino man na ibinigay sa kanya. Napakalinaw niyan para tutulan mo, baluktutin mo. Narito pa itinuro ni Kristo, Juan 11:25 hanggang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Napakalinaw niyan. Kaya sa ganoong paraan na pangangaral, pinatutunayan ni Kristo sa Biblia ang pagkakaroon ng kaligtasan na napakatiyak at hindi maiwawala. Hindi doon sa paraan na gusto mong ipalabas na wala sa lohika at hindi ayon sa karakter ni Kristo. At para hindi mo mailigaw ang sarili mo at mailigaw ang ibang tao sa iyong makitid na pangunawa, ay huwag mong baluktutin o i-misinterpret ang kahulugan ng osas.
Ang osas ay hindi ito pagtuturo na tumalikod at hindi ito pagtuturo na huwag manampalataya, kundi ang osas ay pagtuturo na manampalataya at mamuhay kay Kristo at hindi pagtalikod. Ang osas ay isang katuruan na ang kaligtasan ay hindi maiwawala at hindi pagtalikod kay Kristo kundi pagsampalataya kay Kristo. Yun ang osas. Mali ang interpretation mo sa osas. Hindi mo napapamalian ang osas na malinaw na itinuro ni Kristo, kundi mali ang pagkaintindi mo sa osas. Ganun ka kababaw sapagkat ikaw ay nagsasalita ka ayon sa iyong kamangmangan.